Inaasahang ipagpapatuloy ng House Tri-Committee sa susunod na linggo ang kanilang pagdinig tungkol sa issue ng fake news. May paalala rin ang mga kongresista ngayong April Fool's Day at sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Melales Moras. Huwag magpaloko. Yan ang paalala ng mga kongresista sa publiko, hindi lang ngayong April Fool's Day, kundi lalo't higit pa sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, batid niyang maraming nagpa-prank ngayon pero sana'y hinay-hinay lang din. Sa darating na eleksyon, naway wag din anyang hayaan ng mga Pilipino na sila'y mapaglaruan ng mga kandidatong hindi karapat-dapat na manalo. April Fool's Day, maraming nagpapaalala na huwag i-prank ang mga naghahanap buhay tulad ng mga delivery driver, yung mga tindera, sellers. Tama yan. Pero on a greater scale, ang order ng taong bayan ay serbisyo, hindi panloloko. April Fool's man o hindi, offensive po na paglaruan ang feelings ng mga Pilipino. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers nagbabala naman laban sa mga patuloy na nagpapakalat ng fake news. Bumubuo na kasi sila sa Kamara ng mga mekanismo at polisiya para mapanagot na ang mga nasa likod nito. Itong mga nagpapakalat ng misinformation, disinformation, and malinformation, dapat April 1 lang kayo. Huwag na kayong umulit sa April 2 hanggang sa the rest of the days in the year, no? So kung maaari, wag na kayong tawag dito yung manloko. Wag na kayong magsinungaling. Baguhin natin yung kultura na hindi na dapat tayo nagsisinungaling dahil mahirap yan tularan ng mga kabataan. Sa susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy ng House Tri-Committee ang kanilang talakayan ukol sa fake news. Umaasa si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na harap na rito ang mga opisyal ng Meta o Facebook dahil hindi sila dumalo noong nakaraang pagdinig. Sang-ayon din dyan si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Ang gusto sana natin, may accountability yung mga social media platforms na meron tayo. Tapos, dapat merong fact-checking. Kailangan talaga ng magkaroon din talaga tayo ng ano ba tinatawag doon, yung digital media education din sa ating mga kababayan